Kumusta na po kayong lahat dyan mga kaibigan? Welcome to Front Page Philippines. Ako po inyong lingkod, G. Alvarez. Sa araw pong ito, kasama ko po dito mga kaibigan, Josie Miranda, isang travel consultant. So Josie, sa pagbibiyahe, especially mga cruises, no? Isa sa mga favorite yan ng mga tao sa panahon to, especially pag itong malamig o mainit, kailangan natin lumabas ng bansa para naman maramdaman natin ang kakaiba, no? So, how far in advance para mag-book ng isang cruise o ano-ano ba ang mga dapat nating malaman sa pagbibiyahe, especially yung mga special cruises ninyo? Regarding sa cruises, mas maagang mag-book sila, at least 7 months, para at least nakakapamili sila ng mas magandang room. Kasi normally, knowing our Filipino community, gusto nila yung magandang room even though it's a cheaper price, but they still looking for a best location. Like for cruises, ang prepare ng mas marami ay yung inside room, at gusto nila nasa middle ship. Kasi nga, pag nasa likod na sila o nasa unahan, medyo hindi na maganda yung, mas nararamdaman nila yung, what you call that, yung movement ng cruise. So, mas maaga, mas maganda. At pag nagbo-book sila ng cruise, kailangan itatanong din nila dun sa nag-organize kung anong mga visa ang kailangan nila. Kasi most of the time, ngayon kasi uso na yung pag nagko-cruise, meron silang tinatawag na pwede kayong bumaba nung cruises. Let's say merong isang destination sila, merong isang location, pwedeng bumaba yung mga guests nila. So, sometimes yung lugar na yon kailangan ng visa. So, kailangan aware sila sa mga visa. And then at the same time, kailangan magdala sila ng mga necessary, let's say yung medicine, even though merong on-board na medical team, at least iba pa rin yung may dala-dala silang sariling medicine nila for emergency purposes. Aside from that, extra clothes, kasi syempre nasa gitna tayo ng dagat, so yung weather hindi mo siya makokontrol, sometimes medyo malamig, so kailangan yung dadalhin yung mga damit, yung naaangkop dun sa pupuntahan yung lugar. Josie, napakaganda niyang mga paliwanag mo. I hope yung mga magbibiyahe, tandaan ng mabuti ang mga tips na yan sapagkat napaka-importante. Sabi mo nga, magbibiyahe sila, kailangan may extra clothes, Yes. extra money para pag bumababa sila, Tama. like visa, and shopping dito, shopping doon, and mga Tama. entrance fees, right? Tama. Hindi ito kasama siguro sa mga binabayaran nila as a package deal sa inyo. Like if they go to some special places, right? Oh yeah, pag yung special places, may mga certain fees doon. Pero ang normally, pag nag-organize ako ng cruise, sinasama ko na doon yung tips, tapos pati yung round trip transfer nila. So pag nagkakaroon lang sila ng tour na kailangan nila bumaba, doon lang yung meron silang extra expenses. Okay. So aside from the cruises regular cruises na hinahabol ng mga pasahero ninyo, meron ba kayong mga special ones na talagang mabiling mabili? Any time of the year, anong season ito? Anong season normally ito? Aside sa cruises, meron din kaming upcoming program ngayon. Meron kaming dalawang schedule ng pilgrimage. Isa sa Holy Land at ang isa naman ay sa Spain, France, and Portugal. Na-realize namin na yung pilgrimage, in siya talaga lalo na sa mga senior natin. As soon as in-offer namin yung itinerary, very excited sila. Maganda yung feedback, especially sa Holy Land. And then aside from that, regarding mabalik tayo dun sa cruises, ang mga client namin, iba-iba ang gusto nila. Merong sa South Caribbean, North Caribbean, merong Baltic cruise. Depende rin kung anong ship ang gusto nilang sakyan. And then, meron din kami mga vacation package like sa Cuba, sa Dominican Republic. Ang laging nire-request sa amin, sa Dominican Republic, which is very nice according to some of those client na nabigyan na namin ng ganong package. Maraming salamat, Josie, sa karagdagang kaalaman pa rin sa pagbibiyahe. Magbabalik tayo mga kaibigan, makalipas lamang po ang ilang paalala. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, kapiling po natin ng isang travel consultant, si Josie Miranda ng Rhythm Travel and Tours. Josie, sa mga nagbibiyahe na mga kliyente ninyo, especially
if they go out to the Philippines with a Canadian passport, ano ba ang mga rules and regulations dito? Lalo na kung they intend to stay longer in the Philippines, gaano ba sila pwedeng magtagal sa Pilipinas? Thank you. Tinanong mo sa akin yan, G. Napaka-informative niyang question mong yan. Um, most of the time, yung mga Pilipino na nahandito na matagal, na naging Canadian citizen na, ang lagi nilang tinatanong sa akin, lalo na pag matagal silang hindi nakauwi, kung gaano sila katagal pwede magstay sa Pilipinas. Ang magandang balita po, pag doon kayo pinanganak sa Pilipinas at naging Canadian citizen lang kayo dito, pwede kayo magstay up to 1 year. Kung foreigner ka naman, allowed kang magstay up to 30 days sa Pilipinas. Kung wala ka namang balak magstay ng ganong katagal or kung gusto mong mag-extend pa ng stay mo, pwede ka mag-avail ng single entry visa na good for 59 days. Doon naman sa mga Canadian citizen na dito na pinanganak, pero ang magulang nila ay Pilipino, still kailangan nila ng visa kasi consider as Canadian citizen na sila. Ngayon, yung mga senior natin na ngayon lang uli uuwi sa atin, ang worry nila baka hindi sila pwede magstay. Kagaya ng isang kliyente ko, akala niya kailangan niya ng visa. So, ang mga senior citizen natin na gustong magbakasyon ng matagal sa Pilipinas na doon pinanganak sa Pilipinas, pwede silang magstay up to 1 year. So, yun ang magandang balita sa Philippine Consulate. Hindi nila kailangan kumuha ng visa para sa mga Pilipino na naging citizen lang. Okay, napakagandang paliwanag yan. Let's say, yun na, yung mga parents ng mga kababayan natin dito. Let's say, nagustuhan nila magstay more than a year. What else, ano pang dapat nilang gawin? Kailangan ba nilang pumunta sa Canadian Embassy to extend or what? Ang pag more than 1 year, I think kailangan nilang pumunta sa Canadian Embassy para iklaro nila kung meron silang kailangan na form na kailangan fill upan. Kasi most of the time, ang mga travelers namin na na-encounter ko, ang pinakamatagal nilang stay ay 6 months. Yung iba naman, nagwo 1 year sila, pero ang kinukuha nila yung mga one-way na plane ticket lang, para at least, kasi ang validity kasi ng ticket is up to 1 year. Okay. So, hindi advisable para sa kanila kumuha ng round trip ticket, especially kung hindi nila sure kung kailan nila gustong bumalik. So, mas ina-advise namin na kumuha sila ng one-way na ticket para at least mas makakatipid din sila on their side. Pagdating sa mga immigration issue, kung gusto nila magstay, pag Canadian citizen, mag-a-appeal lang sila dun sa Canadian Embassy sa Pilipinas para lang i-extend yung stay nila or kung ano man yung documents nga like I told you before, kung ano man yung documents na kailangan nilang i-fill up, dapat gawin nila para hindi magka-problema yung status nila. Okay. Napakagandang mga tips yan, mga kaibigan. Josie Miranda po, isang travel consultant sa Rhythm Travel and Tours. Narito po mga kaibigan, Josie Miranda, ang travel consultant ng Rhythm Travel and Tours. Ngayon, Josie, mga bagay-bagay na dapat pa rin malaman ng mga nagbibiyahe, especially kung gusto nilang magsama ng mga apo, other than, of course, mga grandparents ito. Ano-ano bang mga requirements na kailang dapat malaman? Maganda yung tanong na yan. Para dun sa mga nagpaplanong magbiyahe na kasama yung pamangkin or apo, dapat humingi kayo ng authorization letter na galing sa magulang kung hindi kasama yung magulang. Minsan kasi marami kami na-encounter na ganyang senaryo. Minsan nagtatravel lang yung nanay, hindi kasama yung tatay ng bata. So dapat merong sulat yung magulang na hindi kasama dun sa biyahe, na inaalaw niya mag-travel yung bata, at hanggat maaari ipanotarize nyo. Kasi consider as legal document na yon para hindi kayo magkaroon ng problema. Dalhin nyo na rin yung birth certificate ng bata para katanungin man kayo sa airport, meron kayong documents na may papakita sa immigration para hindi magkaroon ng problema ang travel ninyo. Okay, kasi nga naman, there are cases na pwedeng sabihin charge as
kidnapping, right? Yes. Especially kung may mga nagkakaproblema sa kanilang pamilya, like Tama. marriages, and then one parent decide to dalhin ang kanilang anak sa isang lugar na medyo malayo sa isang parent. So maganda ng paliwanag yan, Josie. Ngayon, isa yan sa mga problema na na-encounter ninyo siguro. What other problems, mga common problems na na-encounter mo pa rin sa mga, sa travel industry na pwede mong i-share sa ating mga kababayan para maiwasan ito sa kanilang pagbibiyahe? Ang madalas na nagiging common issue, especially yung mga new immigrant, pag ko kasi dito kinuha ang ticket, most of the time, merong ina-add na PTA, yung Philippine tax po ang tawag po doon. Ang ginagawa ho doon ng mga airline dito, pag dito tayo nag-book, ina-add na nila doon sa airfare nila. Ngayon, minsan, pag alis ho nung nasa Manila, pag papunta na sila rito, doon sa airport, sinisingil uli sila ng Philippine tax. Kasama na ho yun dun sa binayaran dun sa ticket. So, dapat ho, bago kayo umalis o pag nag-check-in na kayo at nasa immigration na kayo, i-advise nyo sila na yung Philippine tax kasama na dun sa airfare ninyo para maiwasan ninyong magdoble yung pagbabayad ninyo. Ang isa pa nga, laging nagiging problema yung sa luggage. Hanggat maaari, wag ho kayong mag-o-over ng luggage. Kasi ho, lalo ngayon, masyado na stricto ang mga airline. Pag nag-excess kayo, cha-charge ho kayo. Ngayon, bihira na ho yung i-allowed kayo na magdala ng sobra-sobra base dun sa limit na binigay sa inyo. Yun lang ang pwede kong i-advise sa mga laging nagtatravel. Okay. So, sa mga season mo ng pagbibiyahe, iba-ibang season yan, di ba? Meron kayo tinatawag na peak season or other seasons. Yeah. Ano bang time na most convenient na para makapagbiyahe sila ng maayos? How far in advance kailangan silang mag-book? Aside from yung nabanggit mo sa ilang pag-uusap natin sa cruises, ngayon ito sa regular travel naman, how far in advance kailangan silang mag-book para makakuha sila ng magandang presyo at anong season ito? Yan. Maganda rin yan ang question na yan. Para po sa lahat na nagpaplano magbiyahe, lalo na ngayong taon na to, dapat po kasi yung i-inquire ninyong date within 11 months. Ngayon, minsan naman hindi rin advisable na kumuha ng maagang ticket kasi merong mga last minute na promo fare na nilalabas sa mga airline. Katulad nung minsan merong nag-book sa akin ng ticket ng June, July. So, nung naibigay ko sa kanya ganitong presyo, biglang nag-promo yung airline, bumaba yung pamasahe. Hindi naman kasi sa amin, katulad namin mga travel agency, hindi applicable sa amin yung pag nagbaba yung pamasahe, i-reimburse namin sa inyo yung difference. So, ang sinasabi ko sa mga kliyente ko, pag nagbabalak silang magbiyahe at meron silang enough time, kung gusto nilang kuhanin yung ganong fare, pag alam kong mababa na siya yung pamasahe na yon, ina-advise ko sila na kuhanin na yon, kesa magantay pa sila ng promo na hindi naman natin alam kung talaga maglalabas ng promo. Especially ang June, July, August, high season po yan. Hindi advisable dahil lahat po ng tao gustong lumabas. Ang low season natin is pagdating ng February, March, April, May. Yan, binubuk ko yan ng mga October pa lang last year. Makakakuha kayo ng magandang fare. Minsan nasa 1,200, 1,280, 1,300. Kasama na po ang taxes nun. So, dapat pag magbibiyahe kayo, tignan nyo din yung budget ninyo. Ngayon po talagang emergency, doon na lang siguro talagang gagastos kayo ng malaki. Okay, maraming salamat. Magandang paliwanag yan. Well, mga kaibigan, Josie Miranda po ng Rhythm Travel and Tours. At bisitahin po ninyo ang kanilang website. Josie, website? Bisitahin niyo po ang aming website, rhythmtravel2000.com. Yan po mga kaibigan, ating naging kapanayam ngayon, Josie Miranda. Magbabalik tayo, makalipas lamang po ang ilang paalala.